Good morning, Philippines, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 29, 2023. Dalawang araw na lamang po magtatapos na po ang taong 2023. At sa pagtatapos po ng 2023, marami po tayong dapat na issue na pag-usapan, lalo na po yung tungkol sa politika. Dalawang araw na lamang po ang nalalabi sa taong 2023. Ngunit tayo po ay naniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na tapos na rin po ang ating paniniwala na ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM ay dapat suportahan bilang Pangulo ng bansa. Bakit po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat alam po naman natin na kaya po natin ibinoto si PBBM bilang Pangulo ng bansa noong May 22 o May 22 years presidential election, sapagkat naniniwala po tayo na siya po ang karapat-dapat na pumalit sa dating Pangulong Duterte, sapagkat given the presidential aspirants noong mga panahon yon, ang nakikita po natin na pwedeng magpatuloy sa mga sinimulan ng ating Pangulong Duterte ay wala pong iba kung hindi si PBBM. Lalo na po alam natin na naging katandim po niya bilang pangalawang Pangulo si Inday Sara. So wala po tayong duda, mga kapatid, na pagpapatuloy ni PBBM ang mga patakaran, policies na ipinatutupad ng ating at the time President Rodrigo Roa Duterte. So sa kasaysayan po ng politika sa ating bansa, na kamit ni PBBM ang majority votes ng mga Pilipino, it garnered about 31 million voters. So landslide po, sapagkat pinagkaisahan ng taong bayan na siya ang iluklok sa kapangyarihan, sa paniniwala na siya ang pinakamalakas na kandidato na susundan ang yapak ng dating Pangulong Duterte. Ngunit 1 year and a half mula nang siya po ay umupo bilang Pangulo, ang nakita po natin ay isang mahinang Pangulo, a weak President. Kabaliktaran po sa katangian ng dating Pangulong Duterte na siyang ginusto ng sambayan ng Pilipino. Ano po ang katunayan na talagang gusto ng sambayan ng Pilipino? Ang isang malakas na Pangulo, a President with iron hand, mayroong tunay na pagmamalasakit sa
masang Pilipino. Si Pangulong Duterte po, mula nang umupo hanggang sa kanyang pagbaba sa Malacanang, ay nanatili pong popular. Na ibig pong sabihin, gustong-gusto po siya ng sambayanan. Dangat nga lamang na sa ilalim ng ating saligang batas, hanggang 6 na taon lamang na manunungkulan ang isang Pangulo. So, bumaba po siya na mapayapa sa kapangyarihan. Ngunit sa puso po ng taong bayan, nananatili po na si Pangulong Duterte ay mahal ng sambayanang Pilipino. At ito po ang ating inaasahan sa bagong Pangulo. Isang malakas na Pangulo na mayroong matigas na paninindigan laban sa gera, sa droga, laban sa gira ng mga rebuilding komunista, laban sa korupsyon, at matapat na paglilingkod sa masang Pilipino. Ito po ang inaasahan natin sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Ngunit ang sinasabi po natin, at ito naman ay ating napatunayan na sa loob ng 1 taon at kalahati, wala pong napatunayan na kahit isa ang ating kasalukuyang Pangulo na kanyang ginagawa bilang pagpapatuloy sa mga pulisiya ng dating Pangulong Duterte. Sa halip, ang nakikita po natin ngayon ay maliwanag na pagtahak sa salungat na landas na nais ng sambayan ng Pilipino. Halimbawa po sa droga. Noong panahon ni Pangulong Duterte, malaki ang nabawas sa sindikato ng droga. Nalipol po, tumigil o nalipol ang mga taong involved sa droga. Malalaking tao o maliliit man. Kaya nabawasan po. Yun nga lamang, talagang hindi natapos sapagkat kulang ang 6 na taon. At marami pong kumukontra. Itong mga oposisyonista, dinala po ang kaso sa international community. Kaya marami pong hadlang. Ngunit patuloy ang ating Pangulo na isulong ang gera laban sa droga. Ganon din po ang gera laban sa mga komunista. Malaki po ang nabawas. Kung mga 90% pwede po natin sabihin. Ngunit ngayon, lumalakas po at lalong pinalalakas ng kasalukuyang administrasyon. Katulad din po ng droga, namamayagpag na naman. Malalaking tao na naman po ang bumabalik para lalong palakasin ang sindikato ng droga. Ang korupsyon po sa gobyerno, mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, marami pong balita. Mismo galing sa Malacanang ang nagmumula ang korupsyon. Saan po kayo nakakita na nung nakaraang unang taon unang Pasko ng kasalukuyang administrasyon, ayon po sa balita, bilang bonus namigay po ng tag 200,000
sa mga empleyado ng Malacanang. Ngayong Pasko po, ang balita po natin, napakamarangyang handaan sa Paskuhan. Sa House of Representatives, nagparapol di umano ng tagli 500,000 mga kotse. At ito po ay nagaganap sa kabila ng sobrang paghihikahos ng sambayan ng Pilipino. So, kahit po saan magpunta ngayon, alamak ang korupsyon. Noong panahon ni Pangulong Duterte, mayroon din pong korupsyon, pero takot ang mga empleyado na gumawa ng hayag-hayaga ng korupsyon. Kaya malaki po ang nabawas. Ngunit ngayon, dahil nakikita nila na mismo ang Malacanang ang nagiging korap, so kanya-kanyang paraan ng pangungurakot ang mga empleyado o opisyalis ng pamahalaan sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. So yan po ang nangyayari. Marami pa po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Alam po naman natin yung tungkol sa asukal noon, yung scam. Umabot po dyan ng mahigit 100 piso ang asukal. At hanggang ngayon, ganon din po sa sibuyas. Sapagkat nagkaroon ng sindikato sa agricultural products na kung saan ang mismong Secretary of Agriculture ng mga panahon yun ay ang Pangulo mismo, sapagkat ang kanyang katwiran, tututukan niya ang agrikultura bilang sandigan ng ating pag-unlad. Ours being an agricultural country. So in other words, ito po ang ating inaasahan noon sa ating Pangulong PBBM. Bagamat sa una pa lang nakitaan po natin ng kahinaan sa kanyang pamamahala, sinuportahan pa rin po natin upang bilang pagbibigay ng sapat na panahon sa kanyang administrasyon na magawa ang kanyang mga ipinangako. Ngunit sa halip na makikitaan mo ng improvement, lalo pong makikita natin na masyadong nagiging mas malala ang kalagayan. At sabi nga ng mga balita, pagpasok ng 2024, mas lalo pong magkakaroon ng malalang kahirapan. Bakit po? Ito ay dulot ng maling pamamalakad sa ating gobyerno. Nasimulan na po sana ng dating Pangulong Duterte ang tamang direksyon ng pamamahala. Ang kailangan na lamang ay sundan ng kanyang kapalit. Ngunit kabaliktaran po ang nangyari. Sa halip na sundan ang kanyang ginawa, ang ginagawa po ng kasalukuyang administrasyon ay wasakin, sirain si Pangulong Duterte. Halimbawa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang Pilipinas po ay bumitaw sa ICC o doon sa Statute of Rome sapagkat nais ng nabanggit na international agency litisin ang ating Pangulo sa kanyang war on drugs. Bumitaw po tayo dyan. Nais pong litisin ng ICC, ng International Criminal Court, ang ating Pangulo.
bumitiw po tayo sapagkat ayaw nating pakialaman tayo ng international community sa ating palisiya tungkol po dito sa ating panloob na hakbangin upang maayos ang ating bansa, lalong-lalo na mula sa problema ng droga. So, para hindi po tayo pakialaman, tayo po ay bumitiw. Ngunit, ang ginagawa po ng kasalukuyang administrasyon, mismo ang Kongreso sa pamamagitan ng mababang kapulungan, nagkaroon sila ng isang resolution na dapat sumali tayo, bumalik tayo sa ICC bilang kasapi. At ito naman ay sinasangayunan ni PBBM sa pagsasabi na kailangan pag-aralan ang muling pagsali ng bansang Pilipinas sa ICC. Ano po ang implikasyon niyan? Kapag tayo po ay muling sumali, makikipagtulungan po tayo sa ICC, makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC upang imbestigahan, litisin at hatulan ang dating Pangulo. So, yan po ay isang paraan na maipakulong ang ating Pangulo, dating Pangulo, at hindi lamang ang dating Pangulo, ang kasalukuyang ikalawang Pangulo na si Inday Sara, sapagkat idinadawit na rin po nila bilang mayor ng Davao tungkol po sa tinatawag na Davao Death Squad. So ano po ang ibig sabihin nito? Mismo ang bansang Pilipinas o mismo ang pamahalaan ng kasalukuyang administrasyon ngayon ang nag-a-activate upang una pakialaman tayo sa ating panloob na our internal affairs, pakialaman. At ito po ay pag-wasak bilang yawrak sa ating soberenya, because we are a sovereign country. Therefore, the international community has no right to intervene our internal affairs. At napanatili po natin yan ng panahon ng dating Pangulong Duterte. But now, the present administration is the one that invites voluntarily the ICC to intervene this our internal affairs in terms of cooperating with the ICC to investigate the war on drugs undertaken by the previous president. So ano po ang panloob na implikasyon din yan? That in effect will encourage the drug syndicate to expand their business sapagkat hindi na po sila matatakot dahil alam nila na ang kasalukuyang administrasyon ay friendly po sa sindikato ng droga. At ang masakit po dito, may mga rumors na si PBBM ay isa sa listahan ng narco list ng dating Pangulong Duterte. So, kung magkagayon ay talagang may dahilan din para gawin ito ng kasalukuyang administrasyon. Napakasakit po niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Dito din po sa kaso ng mga rebelde, alam po natin na ang polisiya ng ating administrasyon o ng dating administrasyon tungkol sa mga rebelde, no pisto,
to die or to surrender. Ngayon, ang ginagawa ng administrasyong Marcos ay pisto. So yan po ay nagpapakita ng pagiging malambot sa bahagi ng pamahalaan tungo po sa pakikitungo nito sa mga rebelde. Yung ginagawa po ng lower house, solid support kay Franz Castro. Kayong kitang-kita naman po na itong si Franz Castro ay membro ng mga komunista at ang nais lamang nito kaya nagsampa ng kaso ay durugin ang ating Pangulo. Sinuportahan po ito ng lower house. Pagpapakita po ng simpatiya kay Franz Castro laban sa dating Pangulo. So, yan po ang talagang makikita natin na direksyon ng ating kasalukuyang Pangulong PBBM sa agricultural po na sinasabi niyang kanyang prioridad. Wala pong pagbabago, katunayan palala ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Lalo pong nagiging mahal ang bigas. Kung dati sinasabi natin na 40 pesos ang pinakabababa ang 1 kilo ng bigas. Ayon po sa ating balita ngayon, 50 na po ang pinakamababa. Meaning, ang pinakamababang quality na bigas na kumbaga halos hindi na makain, mabibili mo sa halagang 50 pesos. Kung gusto mo ng masarap na bigas, mabibili mo sa halagang 80 pesos. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa iba pong serbisyo o sa ibang aspeto po, yung basic services, ilaw, tubig, lahat po ng mga serbisyo publiko, health, pataas ng pataas po ang bayad na hindi na po kakayanin ng pangkaraniwang mamamayan. At ito po ay dulot ng isang pangyayari o development sa ating bansa na kung saan ang isang Pangulo ay mahinang klase. Mahina sapagkat maaring walang kakayahan na mamuno o mahina sapagkat mismo ang kanyang direksyon ay hindi para paglingkuran ang sambayan ng Pilipino, pagkus ay para lalong magpayaman at the expense of the people. So ito po ang nangyayari. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapag ang isang Pangulo ay mahina o kurap, ang lahat ng mga empleyado o opisyalis sa alinmang ahensya ng pamahalaan ay nagiging kurap din po. Sapagkat alam nila na yung nasa itaas ay hahayaan sila na gawin itong mga ganitong kamalian sa pamamalakad sapagkat mismo ang Pangulo ng bansa at ang matataas na opisyalis na nakapaligid sa kanya ay mga kurap din. Yan po ang problema. Kung mayroon po tayong mahinang Pangulo o kurap, tiwaling Pangulo. Sa kasalukuyan po, si Pangulong BBM ay nakikitaan po natin ng isang kahinaang Pangulo o kahinaan bilang Pangulo
sapagkat maaari pong wala talaga siyang kakayahan kaya siya ay namamaniobra o minamaniobra ng kanyang First Lady na si Lisa Aranita Marcos na ayon po sa isang sikat na vlogger na nakabase sa Amerika sa katauhan ni Maharlika ay siya pong nagmamaniobra, nagmamanipulate sa Malacanang. At ang sabi po ni Maharlika at mukhang totoo naman po, marami pong vloggers ngayon ang binabayaran ni Lisa ng malaking halaga upang patuloy na purihin, suportahan ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na sa panggigipit kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Ang layunin po nito ay tuluyang sirain ang mga Duterte nang sa gayon wala na pong pwedeng sumansala o pwede pong makahadlang sa kanilang mga ginagawang mga tiwaling hakbang, tiwaling gawain sa pamamalakad sa ating bansa. So ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, 2 araw ang nalalabi sa 2023. 2 araw po bago pumasok ang 2024 sa atin pong bahagi. We formally withdraw our support. The present administration sa dahilan na tayo po ay kumbinsido na ang kasalukuyang administrasyon ay hindi po naglilingkod sa tunay na interes ng masa. Ang pinaglilingkuran po nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang kanilang sariling kapakanan. So, simula po sa araw na ito, tayo po ay magiging critical. Tayo po ay magmamanman kung ano talaga ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon at atin pong pilit na ipararating sa sambayan ng Pilipino. Actually po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, maswerte po ang henerasyon, ang kasalukuyang henerasyon ngayon. Bakit po? Sapagkat dahil po sa social media, lahat po o madali po na maiparating sa masang Pilipino kung ano talaga ang nangyayari. Ang kailangan lamang po maging mulat at mapagmasid ang sambayanan. Hindi po katulad nung araw na ang tanging paraan ay ang mga radio stations lamang, mga TV na kontrolado ng ilan ng mga oligarko. So kung ano lamang po ang gusto nilang palabasin, yan lang ang makakarating sa masang Pilipino. Hindi po katulad sa ngayon na kahit sino sa pamamagitan po ng cellphone, sa pamamagitan ng computer, ng internet, bawat isa nakakapagpahayag ng kanyang opinion at naipararating ang nais niyang maiparating sa sambayanan na hindi na kailangan na siya ay umalis pa sa kanyang tahanan. Right in their homes, the political observers, the
opinion makers could reach the whole country, even the whole world, with the use of the internet technology. Kaya po napakaswerte ang henerasyon na ito sapagkat wala pong maitatago. Ang kailangan lamang po natin maging mapagmasid, magsubaybay sa mga kaganapan, lalong-lalo na po sa aspetong politika. Ang sinasabi po natin, kailangan ang masang Pilipino ay maging mulat at tagapagmasid sa mga nagaganap at dapat po pagkaisa po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na bantayan ang mga pangyayaring ito. At kung kinakailangan, kumilos po tayo. Kung kinakailangan, maulit ang EDSA upang may saayos ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan dito. Huwag po tayong mag-alangan na gawin ito upang may pakita natin na ang sambayan ng Pilipino ngayon ay hindi na pwedeng maniobrahin, hindi na pwedeng i-manipulate ng ilang tao sa Malacanang, lalo na po sa bahagi ni Lisa Aranita Marcos na talaga naman pong ayon nga kay Maharlika ay isang ahas na talagang lumilingkis sa interes ng sambayan ng Pilipino. At meron pong basihan dito si Maharlika sa ating paniniwala sapagkat lahat po ng kanyang sinasabi ay meron pong basihan sapagkat marahil talagang magaling yung kanyang bubuwit o yung kanyang informante. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot nga lamang po sapagkat pwede nating sabihin na tayo ay nagkamali noong 2022. Pero hindi naman po, kumbaga, hindi naman, it is not worth regretting. Bakit po? Sapagkat sabi nga natin, kung sino man ang nanalo, kung hindi si PBBM, si Robredo o si Rojas ang nanalo, ganun din po, magiging mas masahol pa. Pero kaya pinili natin si PBBM, pero nakitaan po natin na hindi rin siya karapat-dapat. So ito naman po ay pwede nating itama in terms of withdrawing support sa kasalukuyang Pangulo at bantayan yung kanilang mga hakbang. At kapag nakita po natin na talagang intolerable na po, sabihin hindi na talaga dapat pang hayaan. So madali po para sa atin ang gumalaw, magkaisa upang tanggalin po sa kanyang tungkulin ang kasalukuyang Pangulo. Actually po, alam po natin ngayon na marami pong rumors tungkol sa tinatawag na destabilisasyon. Katunayan po, ito ay binibintang nila sa dating Pangulong PRRD upang magkaroon ng justification ang Malacanang na talagang sirain si Pangulong Duterte sapagkat di umano ito ang nagpapasimula ng tinatawag na desestabilisasyon o pagtatangka na patalsikin sa kapangyarihan ang kasalukuyang Pangulo. Ito
ito lang po ang masasabi natin tungkol dito. Hindi po ang dating Pangulo ang magpapatalsik kay PBBM. Hindi po. Ang magpapatalsik po sa kanya kung mangyayari man yan ay ang sambayan ng Pilipino. At kung bakit gagawin ito ng sambayan ng Pilipino, kapag napatunayan po natin, kitang-kita natin na sa halip na magbago ang kanyang panunungkulan ay lalo pong lumala. At sa halip na pakinggan ang dating Pangulo para sundin ang direksyon nito sa pamamahala, ay lalo po niyang sirain. Katunayan po niyan, sasabihin po natin dito sa ngayon pa lamang na kung ang mga taga-ICC ay hahayaan ng kasalukuyang pamahalaan na damputin, arestuhin si PRRD at si Inday Sara upang litisin sa ICC at hatulan doon, iyan po ay direktang magiging mitsa upang magkaroon po ng another EDSA na posible po o hindi lang posible na tiyak na magpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo mula sa Malacanang. Bakit po? Sapagkat hindi po pwedeng itolerate ng majority of the Filipino people who love the previous president na sila po ay arestuhin at dalhin at litisin sa ibang bansa. If the present administration will engineer to make it happen, then definitely this could be a concrete reason for the Filipino people to rise against the present president, the incumbent president. Kaya yung sinasabi pong destabilization against the present administration na ibinibintang po sa dating Pangulong PRRD, yan po ay walang katotohanan. Ngunit magkakatotoo po yan kung yan po ay hahayaan o mismo makipagtulungan ang kasalukuyang pamahalaan ni PBBM upang arestuhin ang dating Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Sigurado po mangyayari yan sapagkat hindi po natin hayaan yan. Una, paulit-ulit pong sinasabi natin na yung hakbang ng ICC na yan is an intervention of our sovereignty, which by itself we should not allow it. Secondly, alam po naman natin na hanggang sa ngayon ay popular pa rin ang dating Pangulo. Pangatlo, kung alam po natin na talagang mali ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, hindi po natin hahayaan yan. It happened once, twice, and it will happen thrice or even more. Every time that there is an opportunity for the Filipino people to do so. Ang kanyang pong ama ay napatalsik noong 1986 sa paniniwala na ang ginawa ng kanyang ama ay mali. Ganon din po nangyari yan sa panahon ni Irap, sa paniniwala na walang kakayahan si Irap upang mamahala sa ating bansa. At ngayon, kung makikitaan po si PBBM bilang isang mahinang Pangulo na kayang maniobrahin ng kanyang asawa, at kung makikitaan na wala silang ginawa kundi wasakin ang dating Pangulong PRRD, ipakulong upang wala na pong humadlang sa kanilang makalukuhan, so hindi po mag-aalangan ang sambayan ng Pilipino na muli ay gawin ang another EDSA
So ito po, inuulit natin, dalawang araw bago magtapos ang 2023, bilang isa pong supporter ni PBBM, formal po tayong nag-withdraw ng ating support upang sumama po doon sa marami-rami na rin naman mga vloggers na yan na sa ngayon ay nagiging critical na rin sa kasalukuyang pamahalaan. So tayo po, we join the opposition, pero hindi po ito sa oppositionista in the sense of being a political opposition with the side of De Lima, Robredo. Hindi po. Tayo po ay isang third force na kumakalaban sa kasalukuyang administrasyon, hindi para sumanib sa traditional na opposition ng Liberal Party, o sapagkat sa totoo lamang po ngayon, ito po ang nangyayari. Ang opposition under Robredo, De Lima, so forth and so on, ay mayroon pong connivance with the Malacanang, with the present administration of PBBM through Lisa Araneta Marcos. So mayroon po silang unholy alliance yan together with the Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF. So ang nangyayari po sa ngayon, Malacanang, the opposition nila Robredo, nila Trillanes, ni Lisa Hontiveros, at ang CPP, NPA, NDF, meron po silang alliance ngayon against the Filipino people, na ngayon po ay kumbaga is being symbolized by PRRD. So ito pong opposition natin ngayon ay this is an opposition with the symbolic head of the ex-president PRRD with Inday Sara. Ito po ngayon ang tunay na opposition. Dito po tayo sumasalal. Ang ating pinaka-major spokesman po dito ay si Maharlika. At yung mga vloggers na who joined Maharlika with her advocacy. Ano po ang advocacy dito na pinangungunahan po ni Maharlika? I-expose ang kasamaan ng kasalukuyang administrasyon in conspiracy with the traditional opposition, yung Liberal Party ni Robredo, ni Trillanes, ni Hontiveros, ni Romualdez, at ang kanila pong mga kasabwat dyan, yung sindikato ng droga, yung CPP, NPA, NDF, yan po ngayon. So actually, kung tutusin, wala na po tayo hindi po natin masasabi na we are the third force. Rather, we would say that we are now the real opposition against the conspiracy of the anti-Filipino leaders. Sino po itong mga anti-Filipino na to? Pinangungunahan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ng kasalukuyang Pangulo ng Malacanang at ng mga tiwaling opisyalis ng pamahalaan ni Romualdez Marcos, ni Martin Romualdez,
sa Senate. Yan po ang symbolic head nila, si Lisa Ontiveros. At sa labas naman po, yung mga traditional opposition, Robredo, De Lima, Trillanes. Inuulit po natin with the CPP, NP, NDF, kitang-kita naman po yung suporta na ibinibigay ng kasalukuyang administrasyon dito sa CPP, NP, NDF. At yung tungkol po dyan sa yung mga sindikato ng droga, sindikato ng yung gambling lord, yung mga business lords na yan. So nagbabalik po yung mga traditional na oligarchs. So muli, history repeats itself. Meron pong polarization ngayon. Itong tunay na the silent majority of the Filipino people behind PRRD, behind Inday Sara. So ito po ang spokesperson natin, major spokesperson dito, si Maharlika po. At yung mga ibang vloggers na sumisimpatiya din po kay Maharlika. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, let us be observant, let us be vigilant, at gagamitin po natin ang social media para ito po yung ating basic tool upang maiparating ang mga pangyayaring ito sa sambayan ng Pilipino. Oras-oras po. Sana po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pakinggan ng sambayanan ang ating mga hinaing na katulad nito. Umaasa po tayo sa pamamagitan ng social media na marami pong kabataan ang magkaka-interes sa ganitong usapin. Naulit po natin, gagawin natin ito for the interest of the nation, lalong-lalo na po interest ng ating future generations. Pansamantala po, mga barangay, mga babayan, mga kapatid, atin pong wakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.